Guys, naghahanap ka ba ng latest laptop na 15-inch na merong latest processor, powerful at for the cheap price? Yan. Mayroon po tayo ngayon ditong newly arrived na Asus VivoBook 15-inch and then powered by 12th generation Intel Core i3. Intel Core i3 pero powerful po siya. Hindi siya yung normal na i3 nung last generation. Kasi meron siyang 10 cores, 12 threads, di ba? Kasi unlike before, yung mga cores is 2 cores, 4 threads, 4 cores, 4 threads. Ganun lang yung previously na Intel Core i3. Pero ngayon, iba na po ngayong 12th generation. Papakita ko po yung specs na yan, pero dito muna tayo sa kanyang body. Yan. Siyempre, bibigyan natin ng wait lang. Siya nga pala, bago tayo magsimula, baka di mo pa alam to, gusto mo bang kumita ng extra pagkakakitaan? Yan, kumikita na po ako. Pati yung si Kuya Josh, kumikita na rin. Si Kuya Ral, pati iba pa namin kasama dito, kumikita na. Ito, meron na akong $73. Yan, na maraming beses na ako nag-cash out dito. Kung gusto mo matuto nito, punta ka sa aking YouTube channel. Ito, pakita ko na rin yung YouTube channel ko ha. Guys, dito sa YouTube channel ko, sa Think Different with Kuya Da, nandun po yung aking instruction kung paano ka makapag-earn ng passive income gamit yung apps na ito. Yan. Install, just wait, and earn. Ayun lang. Subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Watch mo yung full video and mag-iwan ka na rin ng comment or likes. Yan. Okay guys, thank you. Simulan na natin. Ngayon, dito meron po kaming bagong dumating na Intel Core i3 na laptop, 15-inch. Ang body niya is made from plastic, carbon plastic. Yan. Yung carbon plastic niya is hindi siya yung parang malutong. Medyo makunat siya at hindi siya madaling mabasag. And then dito sa lower bottom niya, yan, medyo hard siya. Saka hindi siya agad nagagasgas kasi dito sa kanyang acid rain design. Yan. And papakita ko sa iyo yung mga ports na available niya. Meron siya ditong USB 2.0. Meron tayo ditong light indicator. And then the other side, meron po tayo ditong power. Yan, power. Meron po siyang HDMI. And then 3.1 USB Type B. Yan. Tapos meron na rin po siyang USB Type C. At meron tayong headphone jack, multimedia. Yan, multimedia audio jack. And mamaya po, alamin natin kung upgradable ba itong laptop na to. Pero papakita ko muna sa iyo yung kanyang full specs. Buksan po natin yung ating laptop. Alright, ito po yung kanyang screen size. Meron po siyang privacy dito sa kanyang camera. Yan, kung makikita mo natin. Okay, kung may privacy po tayo sa kanyang camera, yan, na-slide. Ito yung bagong features ng camera. And then yung kanyang screen ratio. Anti-glare po yung kanyang display. Kumbaga matte type. Tapos nano-edge na rin po yung kanyang bezel. Kaya kahit malaking screen, maliit pa rin yung kanyang screen size, yung kanyang body. Almost 89% to the body ratio. Kasi yung kanyang full keyboard, meron siyang NAM key. And then yung trackpad niya, meron tayong biometric scanner. Siyempre, meron na rin tayong free permanent license ng office. Yan. Ngayon, open na po natin siya. Power button. Yan. Nandito usually yung power button sa pinaka-upper. And then yung screen ratio niya is 16:9 and then with the resolution of 1080p. Yan. Check muna natin yung resolution tayo para makita natin kung sa display pa lang is pasado na siya. Ito po siya. 1080p yung kanyang resolution. And then IPS display na rin po siya. Kaya kung titingin ka dito sa side na to, hindi siya magre-invert ng color. Kaya malinaw na rin po siya sa ating visual. Yan. And punta naman po tayo sa kanyang task manager. 50K kasi budget nila. Kung makikita po natin, ito yung kanyang processor. 12th generation, yan, papakita po natin ng malapit. 12th generation Intel Core i3 1220p. Meron po siyang 10 cores, 12 threads. Sa 10 cores po na yan, meron po tayo dyan 2 high performance processor and meron siyang 8 super efficient processor. Yan, kaya kaya na nito makapag-handle ng light gaming.
Take note, light gaming, kaya na po niyang mag-handle. Yan. And meron po tayong default na built-in 8GB. Yan, 8GB 3200 DDR4 pa po ito. DDR4 8GB 3200 built-in. And then meron din po siyang solid state drive. Usually lahat po ng laptop na ganito is may mga solid state drive na po. Hindi na po uso yung mga typical hard drive yan. Meron siyang NVMe and Intel 512GB. Meron po tayong Intel UHD graphic card. Yan. And ang tanong, upgradable po ba itong laptop na to? Just wait. Papakita ko sa inyo yung loob nito kung upgradable ba o siya o hindi. And then check muna natin yung quality ng camera. Nakikita nyo po ba sa attitude? Ayun, siya yung commercial model ko. Just to be honest, check natin kung goods ba yung camera na to para sa ating mga online meeting, sa ating mga video chat. Yan. Sa camera po natin, pag inopen natin siya, okay, still, okay, click natin yes pag lumabas yan. And then nakalock lang po siya. Function lock. Yan. Sa camera naman po, medyo ang downside niya, kahit maganda performance niya, pagdating naman sa camera, ito yung medyo problem natin kay Asus. Naka 720p nga siya, pero 0.9 megapixel. Against the light yung kanyang color. Kanyang medyo madilim. Ayan. Hindi tayo dito bias, reviewer. Kung bibili kayo ng ganito, syempre, consider nyo na rin yung camera kung goods na rin ba sa inyo, kung makipag-video call kayo. Yan. Although meron siyang privacy features. Anong silbi ng privacy features niya? Kung ang camera mo is hindi siya ganun ka-clear. And then, yan po, kailangan mo siyang i-adjust pa para hindi siya mag-against the light, para hindi ka medyo madilim. Diba? Pero, ang kagandahan nito, pag nag-record ka dito, yan, nag-record ka. Meron po siyang noise cancelling. Pag nagsalita ka, pinifilter niya yung voice mo para mas makapture niya na mas malinaw. And then yung output niya is pinifilter niya rin para mas malinaw. Kumbaga, two-way noise cancelling siya. Okay? Playback natin yung aking recorded video. Noise cancelling. Pag nagsalita ka, pinifilter niya yung voice mo para mas makapture niya na mas malinaw. And then yung output niya is pinifilter niya rin para mas malinaw. Kumbaga, two-way noise cancelling siya. Diba? Okay? Malinaw yung capture niya ng audio. Kasi meron siyang Asus AI noise cancelling yan. Pag capture niya ng microphone ng boses mo is malinaw talaga. And ano pa ba yung features niya ngayon na goods dito? And meron po siyang fingerprint scanner katulad sa mga mobile phone natin na just one tap mo lang and magla-login na po siya. Yan. And then meron na siyang permanent Microsoft Office Home Student 2021. And ang kagandahan pa dito sa laptop na to is pag aksidente mo siyang na-i-flip ng ganyan, don't worry, hindi po siya sira. Hindi siya masisira agad kasi meron po siyang 180 degree. Yan. Yung kanyang flip ng kanyang LCD. Meron siyang noise cancelling. And then, meron po siyang Wi-Fi master. Wi-Fi 6 na po itong capable ng Wi-Fi niya. And ito, camera privacy. Pati po yung kanyang ang tawag dito, mga chiclet keyboard is in-enhanced na po. Medyo nakaangat para mas ramdam natin yung pagpindot ng key. Pero syempre, be careful natin. Tuwing is-swivel natin yung kanyang LCD panel. Okay. Check naman natin. Upgradable po ba itong laptop na to? Ayan ang tanong. Sa kadalasan mga bumibili sa ating mga laptop, kung upgradable ba to in the today or in the next future na kung magagamit nila, kung sakaling tumaas yung mga application na requirements, upgradable po ba yan? Yes, apo. Upgradable po yan. Pero hanggang saan natin siya pwedeng i-upgrade? Yan. Shutdown natin. Open natin yung kanyang motherboard. Okay, be sure po na naka-shutdown na siya totally bago natin baklasin. Pag magbabaklas po kayo ng laptop, be sure na meron kayong mga proper tools like ganito. Yan, proper tools. Pero since na nabaklas ko na siya, syempre para hindi kayo maiinip, bubuksan ko na lang po siya. Itutur ko po muna kayo dito sa ating motherboard. Yan.
Ito po yung ating battery. Yan. Okay. Ito po yung ating battery. Yan. Battery with the left and right speaker. Meron po tayo dito yung NVMe SSD natin. Maximum po ng SSD na to is kaya niya mag-handle ng up to 1 TB NVMe SSD. Meron po tayong Wi-Fi 6. Meron po tayo dito ventilation for the fan. Yan. Two-way ventilation siya kahit single fan. Yan, two-way. And ito yung 2 heat pipe niya. Ito yung kanyang processor. And meron po siyang upgrade for the RAM. Yan. Yung 8GB po is a built-in. And then yung another slot for the upgrade. Gaano po ba kalaki yung upgrade, Kuya Da? Gaano ba kalaki yung upgrade na pwede natin ilagay dito? Since na natanong natin kung gaano ba kalaki, susubukan natin siyang lagyan ng buong 16GB 3200. Wait lang po. Kukuha tayo ng ating RAM. 16GB. Ito po yung ating 16GB RAM. Yan. Susubukan natin siya kung babasahin niya ng maayos. Guys, support nyo naman yung aking YouTube channel na bago, yung Think Different with Kuya Da. Para naman magkaroon tayo ng maraming followers or subscriber doon. Para naman kumita tayo, syempre. Syempre, yung kikitain natin, makakatulong sa pamilya natin. Tapos pag dumami pa yung pera na kikitain ko doon, itutulong na rin natin sa iba. Tapos yung tutulungan natin, syempre, bibidyohan natin. Tapos yung bibidyohan natin, i-upload ulit natin. Tapos makikita ulit na maraming viewers, kikita yung ginawa natin pagtulong, di ba? Ayos ba yung suggestion ko? Tapos, pag marami na tayong natutulungan, bibigyan natin bawat isa ng 10,000. Kasi si Alan, hindi yun na pag bibigyan ng bawat pamilya ng 10,000. Gagawin po natin yan. Yan. Ito po, naglagay tayo ng 16GB na RAM 3200. DDR4 po yan ha. DDR4, hindi pa po siya DDR5. Yung mga DDR5 po natin na 12th generation is sa mga gaming laptop lang po yun. Yan. Okay, takpan na po natin siya. Check natin kung babasahin siya ng mabuti. Ayun guys, pa-power on muna natin. Pero habang nakikinig kayo sa akin, yan, gaya ng pangako ko, hindi lang to pangako, pag mayaman na mayaman tayo, 100 times na mayaman na, tapos kumikita na yung YouTube channel natin, syempre mamimigay tayo ng 10,000 kada pamilya. Yung 10,000 na yon na bawat pamilya is titake tayo ng video. Syempre, para yung video na yon is i-upload natin ulit at kikita ng million viewers at kikita siya ng 100 to million thousand. Syempre, dadami ng dadami yung mga bibigyan natin ng 10,000. Diba? E di at least hanggang ma-reach natin yung bawat pamilya is merong 10,000. Tapos ngayon, saka ako tatakbong senador. Yan, pag tumakbo akong senador, syempre, hindi lang 10,000 yung maibibigay ko sa inyo. Diba? Madadagdagan po yan. Yan. Dadagdagan ko ng 5,000. Yan. Tapos yung bawat bibigyan natin ng 5,000, titik tayo ng video, i-upload ulit natin, hanggang sa lahat ng pamilya, ma-accommodate natin, na mabibigyan natin ng another 5,000. Bukod sa naunang 10,000, di ba? Pag naging senador tayo yan, ha? At kapag naging presidente naman ako, yan, tama na. Diyos ko po. Dito na po tayo. Kaya po bang basahin yung 16GB na nilagay natin na RAM? Tama po. Kayang basahin. Kung makikita po natin is, ang memory niya is 24GB na po, 3200. Ito po yung maximum upgrade na kayang i-handle ng ating Intel Core i3 laptop na latest 12th generation. Yan, 'di ba? And gaya ng sabi ko before, kasi meron akong ni-review na laptop na Intel Core i5 and then Intel Core i7 na tuwing mag-upgrade ka ng kanyang RAM is yung Intel UHD niya is mag-step up into Intel Iris Xe. Capable po yan sa mga Intel Core i5 lang saka Intel Core i7. Kaya kung gusto mo magkaroon ng makahandle ng photo, video, light editing, mag-switch ka sa Intel Core i5 na 12th generation
makakamit mo yung pag nag-upgrade ka ng RAM na more than 8 GB is makakamit mo yung Intel Iris Xe na graphic card chipset niya. Kaya hindi mo na kailangan ng mga dedicated graphic card kasi na-try na po namin na makapag-run ng benchmarking doon sa Intel Iris Xe. Kaya niya po mag-handle ng games na 1080p resolution up to 60 to 70 to 80 FPS. Depende sa games at depende sa laki ng RAM mo. Kasi yung Intel Iris Xe is kaya niyang handle ng kalahati ng total RAM value mo. Ayun lang guys. Diba? Nice tips, Kuya Da. Ang ulog. Gusto po, marami pa tayo i-review. Meron pa ako i-review ng Intel Core i5, Intel Core i7. Tapos syempre, gagawa pa tayo ng another video natin sa ating bagong YouTube channel. Gaya nga ng sabi ko dito sa Think Different with Kuya Da. Kaya huwag makakalimutan na mag-subscribe dito ha. Yan. Tapos tuturo ko dito paano ko kinita yung pera na yon. Tapos mag-upload tayo ng mga payout natin at iba't iba pang pagkakitaan. Legit to, hindi ako scammer. Kasi kumita na po tayo dito. Papakita ko na lang sa inyo yung mga withdrawals ko. Alright guys, thank you sa pag-subscribe, sa pag-follow. Please like and share. Depende sa'yo kung gusto mo ba. And then, follow nyo yung YouTube channel natin ha. Thank you guys. Bye-bye.